kailangan ko na daw humanap ng psychologist. Hala ka, diba? Akala ko ba package? Akala ko ba package na yun? Ay, hindi yun package. Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa sa channel na ito, this channel features different informative videos about parenting, child rearing, about health, about education, at about annulment. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos natin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribes at nag-share ng informative videos na ito. At marami po, nakatulong din po ito para ma-widen up po yung ating pong channel. Thank you so much po sa lahat. And marami pa pong mga katanungan na hindi ko po nasasagot. At for today's video, ay sasagutin ko po ang isa sa mga nagtatanong po sa akin na bakit po ako nagkaroon ng 3 attorney on my annulment case? Anong nangyari at paano ba natapos ang annulment ko? So, watch this video up to the end para po hindi kayo magaya sa akin na nakatatlong attorney. Baka po mabudol din kayo. So, without so much further ado, let's start. Unang-una po, ako po ay isang empleyado. Empleyado po ako ng gobyerno. Ako po ay isang guro na nagtatrabaho sa pampublikong paaralan. Meron din po akong anak. And I was single parent. I was a solo parent for almost 12 years. Kagaya po ng mga nababasa ko, merong iba sa inyo may higit 12 years na pong naging solo parent o hiwalay sa inyong ex-partner. So, ang nangyari po sa akin is, unang-una, nagpunta po talaga ako sa PAW, which is kasi hindi ko kaya yung private attorney. So, unang-una talaga ginawa ko, nagpunta ako sa PAW, pumila ako doon sa PAW, nagantay ako. So, could you imagine, isa po akong empleyado, napipila ako doon. So, kailangan ko mag-absent. Kailangan ko, sometimes, na-avail ko yung solo parent leave para lang i-process siya. So, doon po ako una sa PAW. Sa hinabahaba po ng pila doon, nabigyan rin naman po ako ng pagkakataon. So, nag-fill up po ako ng form nila doon. And then, nung time ko na, tinawag na ako, papapasukin ako doon sa attorney, sa PAW, na nag-handle ng mga family cases. So, nung in-interview niya ako, nakita doon sa pinilapan ko na yung gross income ko. Ayoko naman po magsinungaling. Pero, in my capacity, I cannot afford to hire an attorney with my own salary kasi nga, I'm a single earner. So, kaya po ako nagpunta sa PAW. Nagbakasakali po ako talaga na the PAW will gonna grant me. Pero, sabi sa akin, comply mo ng requirements, mapagpapatunay na law earner na ako. So, in short, na-discourage na po ako doon mag-PAW. So, I've decided to loan. So, nag-loan po ako. Yan. Kung paano ko siya pre-process. Yan. Nag-loan po ako sa bangko. Nung mag-grant ko po yun, ayan, mayroon po akong kakilala, yung auntie ko na may ni-refer sa akin na lawyer. And that lawyer is nag-handle daw ng mga annulment cases. Tinatanong ko kung gaano katagal yung mga previous cases na annulment na hinawakan niya. Sabi ng auntie ko is may 1 year, yung kaibigan niya 1 year lang daw, natapos na. So, which is a good, positive yan para sa akin kasi gusto ko, sino ba naman ang gusto ng matagal na proseso ng annulment? Diba ayaw nyo? Kahit ako naman noon, ayaw ko din talaga nung matagal. But ang nangyari po kasi, yun, pumunta nga ako doon, nakita ko nga yung attorney. So, the travel is from doon sa tinitirahan ko, travel pa ako ng mga 1 hour one way. So, 2 hours back and forth yan kung wala pong traffic. So, ganyan po ako. Doon ko po, yun yung house office ng attorney. So, si attorney, nang mamit ko siya, matanda na siya, beyond 60. So, senior citizen na po talaga siya. But, okay naman po siya kausap. Yung secretary niya is yung wife niya din. Tinanong ko kung anong mga requirements. So, kailangan niya, sabi niya sa akin, ganito ang amount ng babayaran ko. Humingi pa ako ng favor na pwedeng half lang muna ang babayaran ko hanggat sa makapag-file. Pumayag naman siya. So, in short, yun na po siya yung attorney ko. Pero, umabot po ng ilan pa pong buwan. So, sabi niya sa akin noon is package na po. Kasama na yung psychologist. And mga ilang buwan after, kasi in-interview pa niya ako, tapos bumalik na naman ulit ako sa kanila kasi kailangan kong signan. Tapos, yung meron pa kasi akong witness, yung mother ko, so kailangan ko pang pasignan yung petition paper niya din. So after how many months,
mga after 3-4 months, ayan, maghahain na siya, ready na maghahain na siya ng petition sa korte. Pero, nung makahain na siya ng petition sa korte, sinabihan na naman niya ako na kailangan ko na daw yung psychological report. Sabi ko, kailangan ko na daw humanap ng psychologist. Hala ka, diba? Akala ko ba package? Akala ko ba package na yun? Sabi niya, ay hindi yun package. Parang nabudol ata ako. So ayoko naman ang makapag-argue kasi senior citizen na siya and I respect po talaga sa mga senior citizen ha. So kahit alam mo masakit sa loob ko, dahil sa nasimulan ko na, gusto ko na tapusin. So sa madaling salita, ako na po yung naghanap ng psychologist. And ako na rin po yung nagbayad ng psychologist. Hindi na siya package. So inisip ko na lang parang nabudol po ako. At after how many years, naka 2 years din po ako sa kanya. Naabutan na po kami ng pandemic. So, yung attorney ko na yun, nagkaroon na din kami ng hearing na kasama siya. Nag-present na din po ako. Siya yung attorney na nag-present sa akin sa court. Kasi ako naman talaga yung unang ipipresent. Pagkatapos nyon, na-present na din ang psychologist. At meron pang isa na ipipresent. Pero, nagpaalam siya sa akin, napaalam din po siya sa court na pupunta siya sa Australia. And sabi naman niya, babalik lang daw siya. And ako, okay lang naman sa akin kasi yung hearing schedule naman, hindi naman yun sunod-sunod na schedule. Magkakaroon ka lang talaga ng schedule, 1 beses, 2 beses sa 1 taon. Kaya matagal pa naman yung next schedule namin. Aba, dumating na ang 1 month before our schedule, tumatawag kasi ako sa kanya. Hindi ko naman na makontak. So I went to their house, so I need to travel again. I went to their house office. Wala pong tao, may nakausap ako, hindi pa daw po bumabalik. Sabi ko, paano yan? Meron na akong hearing schedule, wala naman siyang, may in-appoint ba siyang ibang attorney na to handle my case in behalf of his absent? Wala, hindi naman alam kasi ano lang daw siya, caretaker, wala daw siyang alam sa mga ganun. So, wala din ako magawa kundi umuwi ako ng bahay. Nagkaroon na nga kami ng schedule, dumalo ako sa korte na walang counsel, walang lawyer. Nung tinawag na yung case na number ko, ako yung tumayo. So, sabi ko, Your Honor, wala pa po si attorney. May attorney still at Australia and I don't have any communication with him. I'm trying to reach him but there's no reply when he will be back or he appointed any other attorney to stand on behalf of him. So, can I ask the assistance of the PAO? So, kasi nasa branch po kami. Can I ask the assistance of the PAO? So, sabi naman ng judge, then go ahead if you're qualified. So, now, bumalik ulit ako sa PAO. Ayan. Dahil branch to yung court na anuhan ng case ko. Bakit ka ba branch to? Usually branch 1. Una kasi, nilipat kami ng branch kasi yung judge doon sa branch 1, kamag-anak ng attorney ko, yung nagpunta ng Australia. Kaya na-raffling kami, doon kami napunta sa branch 2. So, pumunta ako doon sa PAO ulit, pero doon na sa branch 2 na PAO lawyer. Kasi iba-iba naman ang lawyer every branch in charge yung assignment niya. So, kinausap ko yung lawyer doon sa branch 2. Sabi ko, attorney, ganito yung nangyari sa akin. In-explain ko lahat, nakabayad na po ako, and niloan ko yung perang yun. Wala na po akong enough money to pay for a private attorney. Pwede po bang ikaw na lang ang sasalo on behalf of him? Di, okay naman siya. Sige, gagawan ko ng letter. Kung papayag ang korte, kailan ba ang hearing mo? So, in short, pinag-aralan niya ulit, hiningan niya ulit ako ng life history, binasa niya lahat yung petition paper ko, binago niya lahat. Binago niya, sabi niya sa akin, alam mo ma'am, kung hindi, dito kasi sa petition paper, dito magbabase ng desisyon ang judge. So, kung hindi siya matibay, hindi enough ang information na nandito, pag binasa niya to, sayang lang ang pera na binayad mo. Kaya uulitin ko to. So, inulit niya, in-interview niya ulit ako, yung kung nakakita na kayo ng petition paper, you can search it online. Yan, inulit niya lahat. So, tapos, supplemental yung pinasa niya. Tawag ng supplemental petition paper kasi may petition na ako eh. So, ganun po ang nangyari. Ang nangyari po is, meron na sana kaming schedule doon sa branch 2 at dahil branch 2 na nga ako. Pero, ang nangyari, yung judge doon sa branch 1 ay nag-retired na. Yung kamag-anak natin ng attorney ko. Kaya, dahil wala naman ang conflict doon sa akin at sa bagong judge, binalik na ulit ako sa branch 1. So, hindi na ako
maa-under dun sa attorney sa PAW na nakausap ko una. Sabi niya sa akin, yung sa PAW kasi mabait siya, sabi niya sa akin, ma'am, ang assignment niya is sa branch 2 lang. Kaya ililipat na lang kita kay sa attorney doon sa branch 1. Yun nga, yun yung unang attorney na pumunta ako doon, nasungitan ako sa kanya. Kaya sabi ko sa isip ko, ayaw ko nang bumalik sa kanya, siya na naman yung mag-handle sa akin, ayaw ko masungit siya. Nung una pa lang, hindi naman niya ako tinanggap talaga. Kakanapan pa niya ako ng maraming paper na magpapatibay na ganito, low income ako, I'm qualified to avail the assistance of the PAW. So, kahit po wala akong pera, naghanap din po ako ng paraan. And meron akong mga kaibigan na tinanungan na okay na yung annulment nila for just 1 year. So, tinanong ko nasaan yung attorney nila. At nakipag-appointment talaga ako. Pumunta ako dun sa office ng attorney na nirefer sa akin. Tapos, in-explain ko yung case na na-present na ako, na-present na yung psychologist, ang isa na lang na ipe-present is yung mother ko. Dahil nga umalis na yung attorney, tapos yung sa PAW naman, hindi na niya ako matutulungan, i-assign niya ako sa ibang PAW lawyer at ayoko, kaya magpa-private na lang ulit ako. So, itong pangatlong attorney ko, siya na yung nag-present sa mother ko. And kasi last na yun last na presentation. So, in short, yung third attorney, private, dun po natapos yung case ko. Kaya nagtatanong po, yung iba, marami po nagtatanong sa akin, pwede mo po bang i-refer sa akin yung attorney mo? Sabi ko, saan po bang attorney ang gusto nyong i-refer ko? At ayoko pong mag-refer ng attorney. Tip lang po talaga, you find an attorney, nabanggit ko na to sa previous na videos ko, how to choose, paano pipili ng attorney. Pumili kayo nung malapit sa inyo. Kaya kapag meron kayong curious, meron kayong ipa-follow up, pag hindi siya nag-reply, puntahan nyo. Ako pinupuntahan ko kahit malayo. Kaya mas mabuti na malapit lang sa inyo. Hindi na kayo ta-travel pa. Lalo na kapag nagtatrabaho kayo, napaka-hassle pa yan sa part ninyo na pupunta pa kayo, magta-travel pa kayo, expense pa additionally. And isa pa po is, pumili kayo ng attorney na hindi pa po beyond 60. Kung meron po kayong mga katanungan, kindly please comment down below. Nababasa ko po lahat ng mga questions nyo. And kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share this video. Thank you for watching. See you next time.